Inakit ko ang nobyo ng aking kapatid. Matagal nang single si Clarice. Sa edad niyang 30, tila ba mailap sa kanya ang pag-ibig. Isa-isa na ring nag-asawa ang mga kaibigan niya, karamihan may anak na, habang siya, trabaho, bahay, repeat. Sanay na siyang tanungin ng mga tita sa probinsya. Kailan ka naman? O kaya, baka naman choosy ka masyado. Pero hindi siya choosy. Wala lang talaga dumarating. Pero isang araw, dumating si Miguel. Bagong hire bilang supervisor, si Miguel ay may disiplina, may karisma, at higit sa lahat, mabilis makagaan ng loob. Madalas siyang kumustahin nito tuwing break. Minsan pa nga ay siya ang kinukuhang tikim sa mga bagong dish na pinaplano niya. Mukhang kailangan mo ng pahinga, chef. Gusto mo, samahan kita sa labas para magkape? Madalas nitong tanong, pilit niyang iniiwasan ang kilig. Pero sa tuwing makikita niya si Miguel na nakatitig habang inaayos niya ang garnish ng isang dish, para bang bumibilis ang takbo ng mundo. Unti-unti, napalapit siya rito. Akala niya mutual. May mga simpleng hawak sa braso, matagal na tinginan, at malalalim na usapan tungkol sa buhay at pamilya. Walang formal na pag-amin. Pero naroon ang koneksyon. Hanggang isang gabi, tinawagan siya ng nanay niya. Anak, umuwi ka naman kahit ilang araw. Ikakasal na si Carla. Masaya siyang umuwi sa probinsya. Miss na niya ang pamilya at syempre excited siyang makita ang magiging bayaw. Pero sa pagpasok pa lang niya sa bahay, tila binagsakan siya ng langit at lupa. Ang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang kapatid ay si Miguel. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Nagkatinginan sila. Si Miguel, tila nanlaki ang mata. Si Clarice naman, hindi alam kung lalabas pa siya ng bahay o magwawala. Clarice, ito si Miguel, fiancé ni Carla. Masayang sabi ng nanay nila, walang kamalay-malay. Nice to meet you. Formal na bahti ni Miguel, tila walang alam, tila walang nangyari, hindi siya makapaniwala. 2 linggo lang ang pagitan mula noong huling beses silang sabay nag-dinner ni Miguel. At ngayon, future brother-in-law na niya ito? Bakit? Akala ba niya sila na? Si Miguel, cool lang. Parang walang nangyari sa kanila. Parang wala silang pinagsamahan. Samantalang siya, halos mamatay sa sakit at pagkalito. At si Carla, masayang masaya. In love na in love. Laging ikinukwento kung gaano ka-sweet si Miguel. Kung paano sila nagkakilala sa isang outreach program at kung paanong naging magkaibigan. Hanggang nauwi sa ligawan at proposal. Gabi bago ang kasal, nagkaroon ng maliit na inuman ang pamilya at ilang kaibigan. Si Miguel, panay ang tahgay. Si Clarice, naiilang pero di makatanggi. Lalo't si Carla ay maagang natulog dahil sa pagod sa preparasyon. Makalipas ang ilang oras, nagsiuwian na ang lahat nilang kainuman. Naiwan si Clarice at Miguel sa maliit na sala, may 2 bote pa ng beer sa mesa. Tahimik na ang paligid. Ang ihip ng hangin, tila may dalang tensyon. Si Clarice ay tumayo at ngumiti. Lasing ka na, Miguel. Halika na, pumasok ka na sa kwarto mo. Tumayo rin si Miguel, ngunit nang alalayan siya ni Clarice, na out of balance siya at sabay silang bumagsak sa sofa. Saktong pagdapo ang katawan nila at naglapat ang kanilang mga labi. Walang nagsalita. Sandaling nagkatitigan, parehong huminto ang mundo. Clarice. Bulong ni Miguel, ramdam ang init ng hininga nito sa pisngi niya. Sinubukan ni Clarice na bumangon. Teka lang, hindi dapat. Pero hinila siya ni Miguel pabalik, marahan, at muling hinalikan sa labi. Hindi ito marahas. Hindi rin basta-basta. Isa itong halik na matagal nang iniipon. Isa itong halik na nagkukumpisal, ng damdamin, ng pangungulila, ng pananabik. Matagal ko na itong gustong gawin. Sabi ni Miguel habang hinahaplos ang pisngi ni Clarice. Ikaw ang gusto ko, Clarice? Hindi na sumagot si Clarice. Sa halip, hinayaan na lamang niya ang sarili na mahulog. Mahulog sa halik, mahulog sa bisig ni Miguel, at mahulog sa isang pagkakamaling hindi na mababawi. Sa silid ni Clarice, tuluyan na silang nagpadala sa tawag ng laman, ng damdamin at ng pagkalasing. Maalab ang bawat halik. Hindi na nila alintana kung ano ang magiging kahihinatnan. Ang alam lang nila, noong gabing iyon, sila lang ang mahalaga. Kinabukasan, gising si Clarice na walang saplot. Nanlalata pa siya at masakit ang ulo. Paglingon niya sa kaliwa, nandoon pa rin si Miguel. Walang saplot, mahimbing ang tulog. Biglang bumukas ang pinto. Ate? Si Carla, nakapamewang. Nanlilisik ang mga mata. Sa likod niya, ang kanilang mga magulang, parehong gulat at galit. Anong ginagawa mo dyan? Bakit magkasama kayo sa kama? Sigaw ni Carla, nanginginig si Clarice, mabilis na nagtakip ng kumot.
Carla, hindi to yung iniisip mo. Nakita ko kung anong iniisip ko. Hiyaw ng kapatid niya. Ate ka pa man din. Paano mo nagawa sa akin to? Sa araw pa ng pamamanhikan. Hindi ko alam na siya pala. Luhang lumabas sa mata ni Clarice. Lasing kami. Sabat ni Miguel. Tumayo at nagbihis. Naakit lang niya ako kagabi. Biglang natigilan si Clarice. Anong sinabi mo? Sorry, Clarice. Mali talaga ito. Patawad. Hindi ko intensyon. Nalasing lang tayo. Wala akong intensyon sirain kayo ng kapatid mo. Malamig na sagot ni Miguel. Hindi siya tiningnan sa mata. Malakas siyang sinampal ni Carla. Sinabunutan. Ikaw, ate kita. Tinuring kong idolo. Yun pala ahas. Hayop kayo mga traidor. Pati ang nanay nila hindi siya pinagtanggol. Wala kang hiya. Sigaw ng ina nila sabay sabunot at sampal sa kanya. Taksil ka. Asawa ng sarili mong kapatid pinag-interesan mo. Wala kang respeto. Pinalaki ka naming may dangal. Umalis ka sa bahay na to. Wala kang lugar dito. Si Carla umiiyak tumakbo palabas. Si Miguel, nakatayo lang. Tila siya na lang ang may kasalanan sa lahat. Walang ni isang nagpakita ng awa. Pinalayas siya. Pati mga kamag-anak, galit sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang umalis, bit-bit ang hiya, sakit at wasak na puso. Bumalik si Clarice sa Maynila. Tahimik siyang nagtrabaho sa isang bagong fine dining restaurant. Bagong buhay. Bagong simula. Dito niya muling natagpuan ang kanyang sarili. Mas pinaghusayan niya pa ang kanyang craft, nag-aral ng bagong recipe, at lumikha ng sariling signature dish. Pagkatapos ng ilang buwan ay nabalitaan niyang iniwan din ni Miguel ang kapatid niya nang malaman na buntis ito. Tumakbo ito sa responsibilidad sa kanyang kapatid. Hindi rin nito itinuloy ang kasal sa kanyang kapatid. May galit sa puso niya pero ganun siguro talaga ang tadhana. Lilipas din ang sugat niya at hihilom pagdating ng tamang panahon. Hanggang isang araw, habang nagbabrowse siya sa social media, napansin niya ang isang ad para sa isang national level cooking competition na bukas para sa mga independent chefs, kaya't sumali siya. Sa loob ng 3 linggong kompetisyon, pinahanga niya ang lahat, mula sa mga co-contestants hanggang sa mga hurado. Sa huling round, iniluto niya ang isang modernong twist ng kare-kare na may truffle oil at crispy banana blossom. Nang ihain niya ito, tumahimik ang buong panel ng judges habang tinitikman ang bawat sangkap. At nang tawagin ang kanyang pangalan bilang grand champion, hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Pagkatapos ng awarding, isa-isa siyang nilapitan ng mga kilalang investors, chefs, at media personnel. Pero isang lalaki ang tumatak sa kanyang isipan, si Rafael Villamonte, isang young billionaire, food connoisseur, at isa sa mga secret judge ng kompetisyon. Matangkad, maputi, at may karismang hindi basta-basta. Nakasuit pero hindi mayabang. Lumapit ito kay Clarice habang hawak ang wine glass at ngumiti. Clarice Cruz, tama? Tanong nito sabay abot ng kamay. Opo. Nahihiyang tugon ni Clarice medyo kinabahan. I was one of the judges, Kanina. Your dish was exquisite. You elevated something so classic into something world-class. Puri niya. Maraming salamat po, Sir Rafael. Huwag ka nang mag-sir. Rafael na lang. Actually, aside from being a judge, I'm also an investor. And I'm very interested to help you build your own restaurant. Napanganga si Clarice. Totoo po ba yan? Totoo. At hindi lang sa talento mo sa pagluluto ako interesado, Anya sabay kindat. pati na rin sa'yo. Natawa si Clarice, hindi makapaniwala. Ngayon lang ulit siya kinilig. Pero kakaiba ito, hindi pa ito kagaya ng kay Miguel. Hindi ito tago. Walang kasamang sakit o lihim. Sa mga sumunod na buwan, naging business partners sila. Si Rafael ang nag-invest at si Clarice ang nag-conceptualize ng buong restaurant, Cinta by Clarice. Isang Filipino fine dining experience na tumatak sa puso ng bawat customer. Habang lumalalim ang pagtutulungan nila, lalong lumalim din ang koneksyon nilang dalawa. Si Rafael ay laging nandoon, hindi lang bilang investor, kundi bilang kaagapay, kaibigan, at kalaunan, bilang isang taong handang magmahal ng buo at walang kondisyon. At sa harap ng maraming tao, sa gitna ng success ng restaurant opening, lumapit si Rafael sa entablado, may hawak na bouquet ng bulaklak, at sa gitna ng palakpakan sinabi niya, Clarice, this is just the beginning. Pero gusto kong simulan ang next chapter natin. Hindi lang bilang business partners, kundi bilang magkasama sa buhay. Will you marry me? Yes. Napaluha si Clarice, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Dumating na rin ang pag-ibig na hindi kailangang ipaglaban, yung pag-ibig na malaya, tapat,
At totoo, ngayon siya si Clarice, isang chef, businesswoman, at babaeng muling minahal ng tadhana.